Maaga siyang nagising ng araw na iyon upang maghanda ng almusal. Kahit naman masama ang loob niya sa asawa ay hindi niya matiis na hindi ito ipaghanda ng agahan. Nakasanayan na rin niya ang pagsilbihan nito. Masaya rin naman siya sa ginagawa niya. Kahit nga sa ibang tao, gusto niya ang pinagsisilbihan ng mga ito. Nature na niya ang maging maalalahanin at maalaga. She prepared scrambled eggs, bacon, and tapa for him. Favorite nito ang fried rice lalo na kapag madaming bawang. Nagawa rin siya ng fresh orange juice. She's almost done when she saw him walking out from his room. Ang presko nitong tingnan sa suot nitong khaki na pantalon at polo shirt na light blue. Bagong paligo ito base sa mamasa-masa pa nitong buhok at sa naamoy niyang aftershave na gamit nito. Breakfast ready! Yaya niya ritong kumain. Bahagya lang siya nitong tinapunan ng tingin pagkatapos ay naupo na ito sa katapat na upuan. Wala silang imikan habang kumakain. Sa bagay, palagi namang ganun ang eksena nila tuwing umaga. Napansin niya ang panakanakan nitong pagsulyap sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilang mahiya. What? Hindi na niya napigilang tanong dito. Huh? Maang nitong tanong. Stop staring like that, okay? Nakakairita. Yamot na sambit ni Bella. I'm not staring. Yeah, magtanong ka na, okay? Alam kong kating-kati na yung dila mo na tanungin ako kung saan ako galing kahapon. Tinaasan lang siya nito ng kilay at hindi na umimik pa. Did you sleep with another guy yesterday? Nabigla siya sa tanong nito. Ewan ba niya o sadya ba siyang namalikmata at nakitaan niya ng sakit ng mga mata nito? Subalit, agad din iyong nawala. Baka nga nagkamali lang siya? Mataman niya itong tinitigan. Why would I settle for less if I have a husband to fulfill my needs? Hindi mo naman siguro ako tatanggihan just in case mga ilangan ako, dear husband? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niyang magtanong dito. Kabado siya nang mag-angat ng tingin. But what stunned her was the reaction on his husband's face. It was priceless. Para itong timang habang nakatulala at nakatitig sa kanya. And with that, she stood up. She walked straight to her room. Hindi niya na alam kung anong pumasok sa kukote niya at nasabi niya ang ganon. Ayaw niyang makarinig ng hindi magandang salita rito ng ganito kaaga, kaya siya na ang unang umiwas. Baka hindi niya magustuhan ang sunod ng mga salitang manggagaling sa bibig nito. Ilang segundo rin yatang nakatulala si Zandro habang nakatingin sa kawalan. Pigil-pigil niya rin ang kanyang hininga dahil sa sinabi ng asawa kanina at ramdam niya ang pagkabuhay ng kanyang pagkalalaki. Pakiwari niya ay sinisilaban siya ng apoy, tinaig pa ang pag-aalboroto ng bulkang Taal. Lihim niyang kinagagalitan ng sarili dahil sa mga nangyayari sa kanya. How come na madali siyang maapektuhan at mag-init when it comes to her wife? Hindi naman siya ganito. Ayaw man niyang tanggapin ngunit mukhang unti-unti nang natitibag ng kanyang asawa ang pader na pilit niyang inilagay sa pagitan nilang dalawa. Napailing na lang siya. Kung tutuusin, wala naman itong naging malaking kasalanan sa kanya. Nagkataon lang na ayaw niyang minamanipula ng iba ang kanyang buhay. Ayaw niyang pinangungunahan siya sa kanyang mga desisyon. That's what she did to him. Napasubo siya sa isang kasalan ng dahil sa kagagawa nito. Ang hindi niya maintindihan noon pa man ay ang pagsunod-sunod nito sa kanya. Ang pagiging engrossed nito when it comes to his profession. Ipinagwalang bahala niya na lang ito. Maybe she had a thing for men like him. Mayaman na nga, doktor at pogi pa. Nagkataon lang siguro na siya ang nasilo nito noong mga panahong yun. He sighed. Too much for that? Minsan ay ayaw na niyang pakaisipin ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Nakakapagod din pala. And besides, wala na siyang magagawa. Ipinasya niyang iligpit na lang ang kinainan nila. Inilibot niya ang paningin sa kitchen nila. He'll give credits to his wife. Masinop at organisado ito sa bahay. Maasikaso din ito at masarap magluto. Napaparami ang kain niya kapag nagluluto ito ng paborito niyang kare-kare. Ngayon niya lang napagtuunan ng pansin ang mga ginagawa nito. Kung tutuusin ay nakakahanga ang ginagawa nito. Paano nito napagsasabay ang mga gawain sa bahay at ang singing career nito?
Madami rin itong endorsement at TV appearances kaya paanong nagagawa nitong lahat ng yun ng sabay-sabay? Pagkatapos hugasan ng kinainan nila ay umakyat siya sa kanyang kwarto. Napadaan siya sa kwarto ng asawa at napatda siya sa eksenang nakita. Bahagya kasing nakabukas ang pinto ng kwarto nito kaya hindi niya sinasadyang masilip ang ginagawa nito. Hindi niya namamalaya na napapangiti na pala siya habang pinapanood itong magsayaw. Alam niyang magaling itong kumanta ngunit hindi niya akalain na mahusay rin itong magsayaw. Base sa mga galaw nito, maaari itong ihanay kina Yasi Pressman at J-Lo. Bigay todo ito sa pagsasayaw kaya hindi marahil nito napapansin ang kanyang presensya. Ang lambot ng katawan nito at talaga namang kahit sinong lalaki ay maaakit dito. Napakasensual ng galaw nito sa saliw ng kantang Despacito. Bawat indayog ng balakang nito ay tugmang-tugma sa ritmo ng tugtog. At kahit pawisan nito, lalo itong nagmukhang kaakit-akit sa kanyang paningin. Muntik pa itong ma-out of balance nang mapansin siya nito matapos nitong sumayaw. Oh my goodness! What are you doing here? Gulat nitong sambit. I didn't know that you could dance so well. Should I try dancing too? A dancing doctor's not a bad idea. Lihim siyang napangiti nang mapagmasdan ang itsura ng asawa. Mukha itong bata na nahuling nangungupit. Hindi maintindihan kung paano kikilos sa kanyang harapan. What? Pinaglololoko mo ba ako? May halong inis sa boses nito nang magtanong. And why would you dance? Pwede ba? Kung wala ka ng kailangan, lumabas ka na. Taboy nito sa kanya. I'll just watch you dance. Sagot nito na hindi man lang kumukurap habang nakatitig sa kanya, lalo tuloy siyang hindi mapakali. Pawisan siya at maliligo na sana pagkatapos niyang magsayaw. Hindi naman niya kailangan na maabutan siya nito sa ganoong eksena. Tapos na ang show, okay? Labas na, dali! Taboy niya rito. You can just dance for me, huh? Total, wala ka naman yatang commitment ngayon. Kaswal nitong sabi. Lalo tuloy siyang hindi mapakali, lalo na nang umupo ito sa gilid ng kama niya. Maliligo nga ako. Pabulong na sambit ni Bella. Sabayan na lang kitang maligo. Ano? Halos lumuwa ang kanyang mata nang marinig ang sinabi nito. Nilapitan niya si Zandro pagkatapos ay hinila ang kamay papalabas ng kanyang kwarto. Lumabas ka na nga! Nasa likod nito ang kanyang dalawang kamay habang itinutulak niya ito papalabas. Ramdam naman niya ang pinipigil nitong tawa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang inaakto ng asawa. Dati ay halos hindi sila magpansinan at kibuin ng isa't isa. Para nga silang hangin kung tutuusin. Nag-e-exist sila pero hindi sa buhay ng bawat isa. Sapo niya ang dibdib nang makalabas ito ng kanyang kwarto. Sobrang lakas ng kabog nito at pakiramdam niya ay magkokolap siya anumang oras. Nangihina siyang napasandal sa may pinto. Ano ba naman kasi ang pumasok sa utak ng lalaking yun at nakuha siyang biruin ng ganun? Para tuloy siyang teenager na hindi alam ang gagawin. Bilisan mong maligo. I'll wait for you downstairs, okay? And when I say faster, dapat bilisan mo talaga dahil baka ako pa magpaligo sa'yo kapag nainip ako, ha? Napaigtad naman siya na marinig ang boses ng asawa. Naroon pala ito sa labas. Napatakbo siya bigla papunta ng banyo dahil sa narinig. Rinig naman niya ang halakak ng damuho sa labas. Nahulaan itong naroon pa siya. Kainis talaga. Ano kaya ang tinira nito at biglang nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya? She had taken her time inside the shower while doing all her beauty regimen kaya nagulat siya nang madatnan pa ang asawa sa ibaba. Akala ko nauna ka nang umalis. Sambit niya. Nangunot ang noo nito. I told you that I'll be waiting downstairs, ha? Kung hindi ka pa bumaba, aakyatin na sana kita upang ako na magpaligo at magbihis sa'yo. Bakit ang tagal mo? Napailing siya. Nagtataka. Bangag ka ba? Why did you say so? Do I look like an addict? Tanong ni Zandro. No, pero ano ba ang trip mo sa buhay at biglang nagbago ang pakikitungo mo sa akin? Are you planning something? Hindi ba pwedeng magbago ang tao? And besides, mag-asawa naman tayo.
Might as well consume it, right, sweetheart? Napaingo siya sa endearment na ginamit nito sa kanya. But deep inside her, kilig na kilig naman siya. Sige pa, utuin mo pa ako. Baka sakaling makalimutan ko na hindi ikaw si Dr. Zandro Fajardo, the mighty and perfect one. Kung alam lang nila. Ang ganda mo, untag nito. Super! Sagot niya. Napuno ng halakhakan ng loob ng sasakyan. Nagulat naman siya na makitang tuwang-tuwa ito. Kailan nga ba niya ito nakitang tumawa ng ganito? Never! Ngayon lang. Napakasuplado kasi nito at mainitin ang ulo. Napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niyang tumigil na ang sasakyan sa tapat ng isang ospital. How did he know? How did you know that I was going here? Puno ng pagtataka ang kanyang muka. I have my ways, sweetheart. Don't call me that. Pakli niya. Abot tenga ang ngiti nito nang pagbuksan siya ng pinto. In fairness, gentleman kuno ang lalaki. Anong oras kita susunduin? Tanong ni Zandro bago pa man makababa ng sasakyan ng asawa. No need to fetch me. Nakangiting tugon ni Bella. I can manage. Bye, husband. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Hinila nito ang isa niyang kamay at bigla na lang pumulupot ang braso nito sa baywang niya. Hindi na siya makahulma nang bigla na lang sakupin ng bibig nito ang kanyang mga labi. Oh my goodness! Hinalikan siya nito. The torrid way. Halos pangapusan na siya nang hininga ng pakawalan nito ang kanyang mga labi. I've been dying to do that since this morning. Have a good day, sweetheart. He kissed her one more time before saying goodbye. Naiwan siya roon na nakatulala. Kung hindi pa siya nagtunog ang cellphone ay hindi siya matatauhan. Kinuha niya ang aparato sa bag dahil iyon ang tumigil sa pagkatulala niya. Yes, speaking. Sambit niya nang sagutin ang tawag. Nanlambot ang kanyang tuhod dahil sa narinig. Hindi niya akalain na darating agad ang ganitong pangyayari. Hindi niya akalain na hilam na pala ng luha ang mga mata niya dahil sa labis na kasiyahan. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kahit nanlalambot at nanghihina dahil sa natanggap na balita ay agad siyang pumara ng taxi upang magpahatid sa kanyang pupuntahan. Hindi maampat ang kanyang mga luha habang nasa sasakyan. Abot-abot ang kanyang kaba ngunit lubos naman ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil sa natanggap na magandang balita. Kuya, bilisan po ninyo. Kailangan ko pong makarating agad sa pupuntahan ko. It's a matter of life and death po. Pakiusap niya sa driver. Naku ma'am, mabilis na nga po ito eh. Tsaka kung bibilisan ko pa po, baka ang buhay naman natin ang malagay sa peligro. Sagot ni mamang driver at naiintindihan naman niya ito. Masyado lang siyang na-overwhelm sa balitang natanggap. Finally, maipagagamot na niya ang anak sa ibang bansa dahil may nakuha ng sponsor si Tern. Hindi man niya ito kilala ng personal, lubos at taos puso naman ang kanyang pasasalamat sa kabutihang ginawa nito. Ilang beses din niyang ipinakausap kay Tern na maipakilala nito sa kanya ang donor ng anak ngunit hindi raw maaari. Iyon din daw ang ipinakausap ng taong iyon na maging pribado ang impormasyon nito and likewise, hindi rin siya kilala nito. Ilang beses din siyang kumatok bago niya narinig ang boses sa loob, telling her to come in already. Agad na nagliwanag ang mukha ng kaibigan niya na makita siya. Napakaswerte ko ngayong araw at dinalaw ako ng isang Mrs. Maravella Fajardo. Biro nito sa kanya pagkatapos nitong humalik sa kanyang pisngi. Napairap siya dito. Kung wala lang akong kailangan sa'yo, hindi na para bisitahin kita. Napaingos ito. Kunwari ay galit at nagdadabog na. But she'd known him for so long kaya alam na alam niya ang mga pag-uugali nito. Wala na itong maitatago sa kanya. He's not just her best friend but their cousins too. Magpinsang buo ang kanilang ina pero walang nakakaalam doon kundi silang dalawa lang. Sa kagustuhan na rin iyon ng pinsan niya. For security purposes raw, ulilang lubos na kasi ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang kaso sa pagkamatay ng magulang at kapatid nito. Di na rin siya nag-abalang sabihin pa iyon sa iba. Wala rin naman nagtatanong eh. Ang alam lang ng iba ay kaibigan niya ito. Minsan nga ay napagkakamalan pa silang magnobyo. Natatawa na lang sila.
Hello there, Dr. Saturn Romano. Halos maihi siya sa sobrang tawa na makita ang itsura nito. He hated it. Calling him on his full name, mabaho raw kasi ang pangalan nito. Ilang minuto rin siyang tawa ng tawa habang nakatitig lang ito sa kanya. Nakanguso naman ito at salubong ang kilay. Any moment, pakiramdam niya ay sasabog ito sa sobrang pagkainis sa kanya. Tapos ka na? Masaya ba? Maya-maya ay tanong nito nang makita siyang unti-unti nang humuhupa ang katuwaan. Tumango siya habang nakatakip ang mga palit sa bibig. Sobrang bantot naman kasi ng pangalan nito. Mabuti na lang at gwapo ito dahil kung nagkataon, walang babae ang magkakamali rito. Pangit na nga ng pangalan mo. Hindi ka pa biniyayaan ng angking kagandahan? Paano na lang? Humagalpak ulit siya ng tawa. Nagpisan siya dito nang makitang halos umusok na ulit ang ilong nito sa asar. Game na! Di na talaga ako natutuwa, sabi niya. Nakasimangot itong iniabot sa kanya ang isang folder. Yan ang result ng donor ng anak mo? Kailangan mo namang ihanda ang lahat ng mga papel na kakailanganin ninyo. In a week or 2, dilipad na kayo papuntang US para sa kanyang operasyon. Nakahanda na ang lahat pagkarating nyo doon, including the hospital kung saan gagawin ang operasyon. Pati na rin ang bahay na paglalagian ninyo ay naisettle ko na rin. Nauwi sa pag-atungal ang kanilang tuwaan. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. At last, ma-ooperahan na rin ang kanyang anak. Matutupad na rin ang kahilingan niyang gumaling na ito. Namimiss na rin niya ang pagiging masayahin nito lalo na at hilig nito ang sports noong hindi pa ito nagkakasakit. Baliw! Kanina lang ay wagas ka akong makatawa tapos ngayon naman, dinaig mo pa ang asong ulol sa pag-alulong. Bakit di ka kaya mag-artista, ha? Hindi alam ni Tern kung ano magiging reaksyon sa nakikitang itsura ng pinsan, pero masaya siya na at last maipapagamot na si Jared. Bahagya siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Napakaswerte niya at naging pinsan niya ito. Mataman niya itong tinitigan ng lihim, siyang nagdasal sa Panginoon na sana mawala ang sakit at pait sa puso nito, na sana makatagpo ito ng babae na buong pusong tatanggap at magmamahal dito sa kabila lang ng lahat ng pinagdadaanan nito. He deserves more than anything in this world. Di na siya nakatiis at nilapitan niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ano bang kadramahan nito, Marabella? Kapag may nakikita na naman na sa atin, naku, baka isipin na girlfriend kita. Naku, may taste naman ako pagdating sa babae, no? Inis nitong sabi sa kanya. Ngunit alam niyang umiiwas lang ito sa kadrabahan niya. Kainis ka. Sa ganda kong to. Alalahanin mong magpinsan tayo, ho? Kaya kung hindi mo type ang pagmumukha ko, ibig sabihin noon, araw-araw ka nagtitiis na makita ang pagmumukha mo. Kainis ka? Hindi na ito umimik pa. Tumayo ito at lumapit sa kanya at itinulak siya palabas ng office nito. Basta, iyong ipinagbilin ko, ha? Nginitian niya lamang ito. Iniabot niya sa kamay nito ang 2 tiket. Alam kong hindi ka mahilig magpunta sa mga concert, pero sana naman, makapunta ka kahit ngayon lang. This would be my last concert before we leave, kaya sana, pagbigyan mo na ako. What about him? Tanong ni Tern. Zandro! Nakibit balikat lang siya. Ano nga bang magagawa niya? Pipiliin niya ang anak above everything? She do love Sandro pero alam niyang hindi nito matatanggap ang anak niya sa pagkadalaga. Kaya nga, nagawa niya itong itago sa lahat. Lalo pa at hindi rin naman niya alam kung ano ang isasagot dito. Sakaling dumating ang panahon at tanungin siya nito kung sino ang ama ng anak niya. She was too young back then when she got pregnant and her so-called boyfriend left her broken. All she could remember was they were on a vacation with his father's friend when she got mesmerized by a lovely butterfly. It leads her to a breathtaking falls. Wildflowers blossomed beneath it. In front of it was a nipa hut where she laid down. Nagulat na lang siya nang biglang sumulpot doon ng lalaki. Halos araw-araw silang nagkikita roon. Nag-uusap, nagkapalagayang loob hanggang sa na-develop ang feeling sa isa't isa at naging magkasintahan sila sa loob ng maikling sandali. Saksi din ng kubong iyon kung paanong naganap ang mga bagay na dapat ay sa mag-asawa lamang.
Hanggang doon na lamang ang natatandaan niya dahil pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa kanya makalipas ang ilang araw, wala na siyang natatandaan pa mula nang mapunta sila sa lugar na yun. Na para bang kusang kinalimutan ng kanyang isipan ang mga pangyayaring iyon sa takot na mapagalitan ng kanyang mga magulang. Ang hindi niya alam, mas malala pa pala ang kaharapin niyang problema dahil nagbunga ang maiinit nilang sandali sa pagitan nila ng lalaking yun. Hanggang ngayon, kahit anong pilit niya sa sarili na isipin kung sino ang lalaking yun, wala talaga siyang maalala. Bella! Bella! Tawag ni Turn sa pinsan na kanina pa nakatulala. Ha? Why? Naguguluhang tanong ni Bella. Are you okay? Bigla ka na lang namutla. Puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. I still can't remember him? Bulong niya. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. She tried to calm herself. Hindi ngayon ang panahon para panghinaan siya ng loob. Marami siyang dapat asikasuhin ngayon. Ang upcoming concert niya at ang pag-alis nilang mag-ina. Problema pa din niya kung paano niya tatakasan ang abnormal niyang asawa. Sayang nga lang, bagay pa naman silang dalawa, isang abnoy at abnormal. Don't worry, pasasaan ba't mahahanap din natin siya. May diin ang pagkakasabi nito at pakiramdam niya ay gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Ramdam din niyang humigpit pa lalo ang yakap nito sa kanya. Saksi din ito sa nangyari sa kanya dahil ito at si Nanay Lita ang kasama niya noong mga panahong nahihirapan siya sa pagbubuntis niya. Ang dalawa rin na nag-alaga sa kanya simula nang malaman niyang nabuntis siya, kaya hindi niya masisisi ang mga ito kung ganoon na lang ang galit ng mga ito. Masyado ka naman, but thank you for everything. Aasahan kita sa concert ko, ha? See you again! Bahagya siyang kumaway dito habang papalayo. Hindi niya lang alam na may isang taong kanina pa nakamasid sa kanila. Kung laser beam lang sana ang mga mata nito ay kanina pa sila natupok sa paraan ng pagtitig nito.